So meron muna isang kwento. May isang tao na nagbigay ng regalo sa kanyang kaibigan, isang glass cross. Yung transparent cross, ibinigay niya dun sa kanyang kaibigan. Kasi yung kaibigan niya na yun, cancer, survivor. Di ba? And of course, bago humantong dun sa pagkakataong nag-survive yung tao, yung kanyang kaibigan sa cancer, siyempre maraming pinagdaharang hirap muna yung tao na yun. Siyempre, yung malaman mo na lamang na may cancer ka, di ba? May cancer ang sino man, iba kaagad ang impact nun sa lahat ng mga mahal sa buhay. Especially doon sa tao mismo. Iba, may cancer ako, doktor. Sino ang nakahanda sa ganung klase ng sasabihin ng doktor, di ba? Yung bang tipong nakaschedule ka lang naman sa isang simpleng check-up. Tapos after ng check-up, bigla sasabihin ng doktor, huwag po kayo mabibigla. May cancer nga po pala kayo. Hindi ganun kadali yung magkaroon ka ng ganung klase ng diagnosis, right? So hindi ganun kadali. So siyempre, yung emotional toll nun, ganun na lamang. 'Di ba? Karamihan pa naman sa ganyan kung ano na iniisip, paano yung mga anak ko, paano yung mga kaibigan ko, paano yung magulang ko or what. Paano na yung mga pangarap ko, paano na lang siya. Ngayon, of course, ang good news, nag-survive yung tao sa cancer. I think hindi naman ganun karami nakaka-survive sa cancer, 'di ba? Kasi minsan nawawala yan, pero later on bumabalik. Pero sa story na ito, nag-survive yung tao ngayon sa kanyang cancer. So yung kanyang mabuting kaibigan, yun nga naging regalo, isang transparent glass crystal cross. Ang sabi ng kaibigan niya, kumbaga, ano yung logic behind? Bukod sa Kristo naman sila, so ano masama? Sa cross na walang Kristo, syempre. Hindi naman bawal sa atin yung magkaroon ng cross sa pendant or cross sa bahay, basta wala ng taong nandun. Kasi nabuhay na yun eh. Wala na nakabayubay na Kristo sa krus kasi namatay na yon, nabuhay na magmuli yun, nasa kanang kamay ng Ama. So yes, pwede po tayo mag-wear ng crucifix. Make sure walang tao sa gitna. At make sure hindi tayo nagpe-pray sa crucifix. Kasi that is forbidden by the scripture itself. So walang problema doon. So ang sabi ng kanyang kaibigan na nagbigay ng transparent cross, para na sa ganun, paminsan-minsan, tignan mo, tignan mo yung paligid mo, tignan mo ang buhay, look through the cross, the crystal cross. Tignan mo yung mga sitwasyon, tignan mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo, using that transparent cross na ibinigay ko sa iyo. At maganda nga naman, mga kapatid, na tignan natin ang buhay, tignan natin ang mga bagay-bagay through the vernacular ng cross itself. Imagine kung ano yung point of view ni Jesus Christ habang siya ay nakapako sa krus. Ano yung point of view niya? Ano yung nakikita niya habang siya nakabayubay doon? Siyempre, lahat ng mga taong tumutuya sa kanya, at the same time, yung iilang mga tao naman na nanatiling naging faithful sa kanya. And we know the story, habang siya nakabayubay, di ba, yung mga religious leaders, tinutuya pa ang ating Panginoon. Oy, sabi mo, ikaw mo, sabi nila, bumubuhay ka ng mga matay, kaya mong magligtas mula kamatayan, sige nga, iligtas mo ang iyong sarili ngayon habang ikaw ay nakapako dyan sa krus. Di ba ang ganda na sinabi ng Panginoon doon? Full of forgiveness pa rin. Sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Who can do that? Bago ang Panginoon, sino ang nakagawa ng ganon? And after the Lord Jesus Christ, sino makakagawa ng ganon? Na habang siya'y tinutuya, kasi namamatay na siya eh. Jesus Christ was in the process of dying. Hindi by cancer, hindi sa TB, hindi sa anumang klase ng pagkakasakit. He was dying dun sa murderous na mga ginawa sa kanya ng mga tao. And yet, sabi nga ng Panginoon, habang lumalabo ng kanyang mga mata, nauubos na yung dugo niya sa katawan, nakasabit siya dun sa krus, ang kanyang kamay at paa, nakapako. Imagine yung klase ng awkward position na naroon siya. Ba't sabi ng Panginoon, patawarin mo po sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Who can do that? Di ba ang classic example natin, kung mga nasa panahon na tayo, nasa modern age na tayo, yung nga lang minsan, di ba, yung machine mode lang yung ating mga post. Hindi ba, tampo na kaagad? Sin mode lang yun. Wala pang sinabing thumbs down or wala pang sinabing pangit. Nag-comment on something na pangit. Sin mode pa lang yun. Di ba, ang tendency ng mga tao ngayon, napaka onion skin nga or mas manipis pa sa onion skin, masama ang loob kaagad. So lalong na-heighten yung ginawa ng Panginoon sa atin. Habang siya nakabayubay, namamatay na siya by that time. Sabi niya, again, patawarin mo sila, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Who can do that? So yun ang sinabi ng kaibigan niya in essence, na tignan mo ang buhay through the vernacular of the cross.
Tunay nga na napakaganda kung matututunan natin tingnan ng mga bagay through the perspective of our Lord Jesus Christ. Kasi, again, hindi po siya namatay because of any kind of sicknesses, but He was murdered. He was killed. Ang sabi sa Old Testament, para siyang tupa na napakaamo na dinala sa katayan. At habang siya'y kinakatay hanggang mamatay, walang narinig man lang na panungayaw sa kanyang mga bibig. At hindi siya sumasagot-sagot ng galit. Hindi niya isinusumpa yung mga tao around him. To the point, nakapako na nga siya, namamatay na siya, nagligtas pa siya ng isang kaluluwa. Di ba? Yung isa sa mga magnanakaw na kasama niya ine-execute by that time, yung pasakal na kriminal, na isama pa niya sa paradise. Who can do that? Ang Lord lang. Kaya mahalaga, na especially ngayon, mahal na araw sa, di ba, sa Pilipinas or what, sa buong mundo, I don't know, sa Easter season. Tingnan natin ang buhay sa point of view ng krus, sa point of view ng ating Panginoon. Ngayon, maaaring meron tayong kanikanyang mga pinagdaraanan ngayon sa buhay. Ang pamagat nga pa pala ng mensahe sa araw na ito ay through the cross. Tingnan natin ang buhay through the cross of the Lord Jesus Christ. So, maaaring meron tayong mga crossroads ngayon in life. Ano yung mga klase ng mga crossroads in life? Halimbawa, yung meron tayong matinding desisyon na yun ang kinakailangan gawin. Ngayon, yung desisyon na gagawin natin, malaki magiging epekto niya sa buhay ng bawat isa. Di ba? Halimbawa nga, ay, nakapansin ko, hindi naman gumaganda yung sitwasyon ko sa trabaho. I think mas magiging maganda yung aking career kung mag-move on ako from this company to another company or from this country to another country. Yun, mga crossroads in life yun. Kasi anumang magiging decision natin about our career sa ating mga trabaho, di ba? Malaki magiging epekto nun sa ating future. Ano pa, yung mga nasa crossroads, syempre, yung mga, halimbawa, mag-aasawa pa lang. Ang sabi nga nila, di ba, yung pag-aasawa, hindi parang mainit na kanin, na after maisubot na initan ka, pwede mong iluwa. Hindi yung mga classic na mga kasabihan ng mga matatanda eh. Hindi yung mainit na kanin ha, nakapagtapos mong isuwa and so on and so forth. Depende siguro kung mayroong sardinas na nakapatong doon. Kahit mainit yun, okay lang, di ba? Napakasarap nun. So, there are lots of circumstances in our lives. Maaaring ngayon, meron tayong kinakaharap. Parang gusto ko na pumunta ng Canada. Di ba? Regardless na nangyayari sa Canada ngayon, pinapatalsik na yung mga Pilipino doon. Gusto ko pa rin subukan. Yung mga crossroads in life yun. Mag-aasawa, pupunta sa ibang lugar, magpapalit ng trabaho. Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas kasi ayoko na talaga dito sa amo ko. Mga crossroads in life yan. Kasi anuman yung gagawin nating hakbang after those things, it will affect our whole lifetime. Di ba? Ano pa? Mga crossroads in life, yun nga yung mga pagkakasakit. Biglang nalaman ngayon natin, di ba? Na hindi na pala po pwede yung everyday akong nagpapapaitan. Kasi according sa doktor, magme-maintenance na ako ngayon. And I believe dito sa grupo nating napakaliit, marami na rin nagme-maintenance dito. Dati naman, wala, di ba? Pero dahil na rin sa katigasan ng ulo natin, wala namang ibang sisisiyan din kundi sarili natin, di ba? Kinain mo yung mga alam mong bawal, so magme-maintenance na tayo ngayon. So mapalad yung mga hindi pa nagme-maintenance ng 50 above. Di ba? At hindi ko sinasabi namang kawawa naman yung nagme-maintenance. Pero that's your life now. Maintenance na yan, panghabang buhay na yan. Di ba? So, ang daming change, di ba? Una, sa gastos na lang eh. Especially pag uwi sa Pilipinas, paglalaanan mo na ngayon ng pera yan. Pambili mo ng gamot. Di ba? So, those are crossroads. Ngayon nalaman mong merong something ngayon na magaganap, then, anong kailangan nating gawin? Hindi po kasi natin pwedeng takasan ng ngayon, especially ang bukas. We have to face it. Hindi tayo tinuruan ng Panginoon na takasan even yung nakaraan. Di ba? Kaya nga po sinabi sa Jeremiah 6:16a, ang sabi ng Panginoon, "This is what the Lord says. Stand at the crossroads and look." Masdan natin. Ask for the ancient paths o yung mga daang pawang kabutihan. No? Ask where the good way is. And kapag nakita raw natin yung good way, walk in it. At ang sabi ng Panginoon, and you will find rest for your souls. Ang isa po sa magandang example yung mga bata. Napakahalaga na ang mga bata pinapalaki ng mabuti. Lumaki
yung bata sa magandang surroundings, yung bata in-nurture natin in good manners, in good behavior, yung bata gawin natin na lahat para hindi siya makarinig ng mga masasamang salita. Huwag nating i-expose yung mga bata sa anumang klase ng kamunduhan. Responsibility po ng mga magulang yan at ng mga adult people around the child. Kasi po, nasa Proverbs po yan. Dapat pinapalaki mga bata sa salita ng Panginoon na sa ganun, paglaki ng bata, hindi siya hihiwalay doon. Diba? Kasi po, mas maaga natin tuturuan ng mga bata, mas matututo siya yung tama ang kanyang puntahan. Kasi po yung mga batang maliliit, kapag lumaki yun sa isang pamilyang hindi maayos, o lumaki siya na ang mga tao around him or her, masasama ang mga salitang lumalabas sa bibig, mahuhulma siya sa ganung klase ng pamumuhay, ganung klase ng behavior. Kaya nga, di ba, minsan napapanood natin sa mga documentary, ako mismo, sabi ko, ang hirap din pala ng trabaho ng mga social worker. Di ba, yung mga nasa Boys Town, yung nasa mga lugar na kung saan doon dinadala yung mga delinquents, di ba, yung mga bata, para turuan ng bagong gawi sa buhay. Sabi ko, hindi madali itong trabaho na ito kasi mahirap baguhin ang isip ng tao eh. Yung nakagawian, mahirap baguhin yun. Pero ang point po ganito, yes, napakahirap talaga niyang baguhin. Yung mga kinalaki ng bata, yung mga habits, yung maliit pa lamang hindi na natin sinaway sa mga bisyo, mahihirapan na tayong gawin yung pagbabago doon kapag malalaki na sila. So sa atin ngayon, ang ating malaking responsibility, maliit pa lang yung bata, hinuhubog na siya sa tamang pananalita, tamang pag-iisip. Huwag tayong magpapakita ng mga bagay sa isang bata na paglaki niya, maaari niyang gayahin at tayo naman ang mamumroblema ngayon. Yun din po yung sinabi sa Biblia. Turuan mo na yung mga bata hanggat maliliit pa sa mga bagay na mabubuti. Pag malaki na sila, yung mga magulang, yung mga matatanda, you will have peace. Find rest in your souls. Kasi po, yun ang crossroads ng mga nagkakaroon ng anak. Pag nagkaroon tayo ng anak, isa na namang crossroad ng buhay yon. Ano ngayon ang gagawin mo? Anong path ang gagawin natin? Ngayon, nandun tayo sa crossroad na kung saan meron tayo ngayon inaalaga ang mga bata na walang ginawa kundi mag-absorb ng lahat ng nakikita, lahat ng naririnig. Kaya po yung mga bata, wag natin silang sisisihin kung paano silang lumaki ng ganun. Kasi napakalaki po ng possibility, ng chance because of us. Dahil sa nakita nila sa pamilya, sa loob ng bahay, dahil sa nakita nila sa labas. Dahil sa narinig nila, nakita lang decision making natin, dun lang sila bumasi kasi. So those are crossroads, mga malilit na bagay, pero paglaki niyan, malaki siya. Malaking problema. Kung mapapansin ninyo, lagi kong tinatapik ang mga bata, kasi they really have a very, very good chance or many, many chances in life na lumaki ng mga disenteng tao. At yung pagiging disente ng mga bata, nakasalalay sa atin ng mga matatandang nakapaligid sa kanila. Yung mga batang yan na nasa ating pag-aalaga, they will be the future leaders ng bansa. Hindi lamang yun. They will be the future pastors, future worship leaders, future musicians ng simbahan, future workers ng Panginoon mismo. Sila kasi yun. Sila po yun. Diba? So, make sure po sa ating decision making, sa bawat hakbang na ginagawa na natin, laging nakatuon tayo dun sa right path. Ang sabi dito, dun sa good way na itinuturo ng ating Panginoon. Kasi, ulitin ko po, ano man yung ating decision na ginagawa ngayon, maapektuhan ng ating future, ang ating bukas, at maapektuhan lahat ng taong nakapaligid sa atin. So, pakinggan po natin ang sinasabi sa Jeremiah. Doon tayo lagi lumagay sa tamang landas at doon tayo lumakad ng patuloy. Kasi ang ending nun, magkakaroon ng kapayapaan ng ating mga kaluluwa. Nung isang araw, nag-uusap din kami ni Mrs. No? Sabi ko, anyway, kasi parent na rin ako matagal na akong parent. Nagtatrabaho na yung dalawa. Papagraduate ngayong college yung pangatlo. So isa na lang, tapos na. No? Tapos na. Praise God. Tapos na. Sabi ko, kay Joy, minsan napag-usapan namin, mapalad yung mga magulang, yung mga anak, hindi nagbibigay ng sakit ng ulo. Kasi aanihin na magulang yun .
Kung maayos mong pinalaki yung mga bata, ang aanihin mo paglaki nila, pawang kapayapaan talaga. Kaya mahalagang tayo mga matatanda, mga matured persons, mga magulang, tiyuhin, tiyahin, or what, lolo, lola, magpakita ng magandang halimbawa sa mga bata. It will pay off. It will pay off. So yun na lamang ang ako salamat sa Panginoon at nag-uusap kami minsan ni Mrs. Maraming salamat sa Panginoon kasi yung mga bata, wala akong naalalang nagbigay sila ng major problem sa atin. Alam niyo kung anong bunga kapag ang mga bata matitino? Hindi nabibigay ng problema sa magulang, mapagkakatiwalaan mo saan magpunta, anong oras umuwi, mapagkakatiwalaan mo sila. Imbis na yung oras natin, iginugugol sa pag-aalala, nagugugol kasi yung oras saan sa pagpupuri sa Diyos, sa pagpapasalamat sa Panginoon. Imbis na, nasa naman itong batang to, sino naman kausap niya, sino naman yung kausap sa social media, ano na naman ang pinapanood niya, and so on and so forth. Instead na yun kasi, ang lagi nating kalagayan bilang mga magulang, maraming salamat sa Lord, no? Maraming salamat, Panginoon, yung mga bata po, wala kang naging problema. Alam namin kung ano yung ginagawa nila, and we know their friends. Pumipili rin sila ng mga kaibigang alam nila, hindi makapaglalayo sa kanila sa Panginoon, nakapagpalapit pa nga or what. Yung kasi yung kapalit nun, mga kapatid. Pag lumaki ang isang bata sa tamang behavior ng magulang at magandang environment, yung kasi magiging kapalit. Puros pasasalamat, pagtitiwala, kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kaya mahalaga po yung mga crossroads in life. Marami sa atin dito, meron siguro magkakaapo na. Kung nagkulang tayo sa mga anak natin mismo, then kahit paano bumawi tayo sa mga apo. Hindi pa naman tapos, huli ang lahat. So, ulitin ko po, we are so much responsible sa magiging klase ng pagkatao meron ng mga bata. Mga batang nasa ating mga pamilya. Walang ibang tatanong ngayong Panginoon kundi tayo na kinalakihan ng mga batang yan. Ano itinuro mo ba sa kanya? Ano bang ugali pinakita mo sa kanya? Anong behavior ba pinakita mo sa kanya? Anong klaseng decision making bang pinakita mo sa kanya? Tayo kasi ang responsable, tayo accountable sa ating Panginoon. So do our part. Do the good that we know to do. Doon tayo sa crossroad, doon tayo lumakad sa tamang landas, manatili tayo doon. And surely, puros kapayapaan, kapahingahan. Sabi nga, hindi ba yun ang pangako ng Panginoon? Come to me, all ye labor and heavy laden, and I will give you rest. Supposedly po, pag tunay na ang isang taong tunay naging Kristiyano, meron siyang kapahingahan sa kaluluwa. Hindi po yung rest na wala nang gagawin, hindi na magtatrabaho, bahala ng Panginoon, katulad ng ibon sa maling pagkakaunawa po yan. Ang ibig sabihin nun, yung pahinga ang ating mga kaluluwa. Maluwag ang ating paghinga na ang bata kahit wala sa piling mo, nasa mabuting kalagayan. Nasa mabuting mga kasama, mga kaibigan. At mapagkakatiwala mong hindi siya kailanman pipili gagawa, magdedesisyon ng mga bagay na ikasisira din ng kanyang buhay. Yun po yung kapahingahang pangako ng Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat. Maaaring hindi natin nagawa yon, pwede natin ikatwiran. Hindi kasi lumaki po yung anak ko kasi malayo sa akin. Hindi pa rin naman huli ang lahat. Okay? Ipasa natin sa mga nag-aalaga sa Pilipinas, mga anak ko po pala, Nay, Tay, since sa inyo po nakalaga ang aking mga anak, ito po ang sinasabi sa Biblia and so on and so forth. No? Magbigay pa rin tayo ng mga advices, godly Bible advices sa sinumang nag-aalaga sa ating mga anak. So, hindi lamang yon. Doon lang po ako nag-focus kasi sila ang future natin. Ang mga batang ito, ang future ng mundong ginagalawan natin. No? It's better for us na gawin natin priority ng mga bata, lumaki sa isang magandang pamilya. Kasi ulitin ko po, ang mga bata, hindi yan maghahanap ng ibang mamahalin, hindi yan maghahanap ng maraming kaibigan sa labas, kung maayos yung tahanan mismo. Papasalamat ako sa Lord kasi hindi lang yung pamilya ko ngayon, even yung family namin, nung nabubuhay pa yung my parents ko, 11 kami magkakapatid Hindi, wala rin sa aming naglalabas. Kasi kami ang magbabarkada sa loob ng bahay Kami ang mga magkakaibigan. Bakit pa kami lalabas? Kaya karamihan po kami mga magkakapatid, mga homebodies po kami. We are happy inside the house. We are happy inside the house. At sa tulong din ng Panginoon, even though unbelievers pa kami noon, even our parents, hindi rin po kami lumaki sa mga magagaspang na mga salita. Hindi rin. Hindi ko may kailanman narinig ng nanay tatay ko yung pagmumura. Hindi po. Never. Kung nag-aaway po yan, they make sure silang dalawa lang, wala kami. Malalaman na lang namin tapos na. Di ba?
So, ang dami natin dapat gawin. Very, very doable. Kung tayo willing, we can do it. If we are really willing, we can do it. Okay? Wala pong imposible, especially tutulungan tayo ng ating Panginoon. So, magkaroon din tayo ng cross-check. Paano mangyayari tayo mismo ngayon, magiging maayos, mapapanatili nating maayos yung ating pamumuhay. Mapa nasa crossroads man tayo o naglalakad na tayo along the way na ating pinili. John 19:5, ang sabi po dyan, therefore, the soldiers did these things. Ito po yung ang Panginoon nakapako na. Diba? Dun sa krus. Marami nang ginawa ang mga soldiers bilang pananakit, pang-aapi sa ating Panginoon. But, standing by the cross of Jesus, sino raw yung mga nakatayo mismo doon, yung hindi tumakbo, hindi tumakas? His mother, Mary. His mother's sister. Sino pa? Yung pang isang Mary na naman, the wife of Clopas. At meron pang isang Mary na naman, which is Mary Magdalene. Ang daming Mary sa Bible, kaya kinakailangan inaalam natin. Those Marys at isang hindi Mary ang pangalan, habang nagtakbuhan yung mga apostol, sila po yung mga nanatili. Yung mga babae, yung women of faith. Sila ang nanatili sa paanan ng ating Panginoon. Regardless kung sipain sila, sibatin sila ng mga soldier, regardless, nandun sila. Habang ang Panginoon namamatay doon sa krus ng Kalbaryo, nandun sila sa paanan ng ating Panginoon. Ang point po dito sa ating cross-check, magandang palibutan natin ang ating buhay ng mga makadiyos na mga kaibigan. Ng mga makadiyos na mga tao. Kasi we cannot do it alone. Mahalagang yung companion natin, whether asawa or mga kaibigan or sino man yan, mga pare-parehong meron ding faith sa ating Panginoon. Kasi tutulong kasi sila. Tutulong kasi sila. Spiritually, especially. Kasi sabi nga po, di ba, man is more than matter. We are composed of the flesh, at the same time, we have soul. Meron tayong espiritu. At dun lalong makakatulong ang mga kaibigan na ito sa ating spiritual side. Of course, nakakatulong din sa physical ng mga pangailangan, but mostly, yung mga makakaabot po sa utak, sa puso, yung buong ating kaluluwa, yung ating mga spirit, dun sila makakatulong ngayon. Imagine ninyo kung tayo yung katulad, alimbawa, isipin mo yun, biblical example, si Job. Hindi alam natin nangyari kay Job. Pero paano isang araw, si Job medyo bumigay na. At sinisisi na niya ang Diyos later on. At sinabi niya, buti pa, hindi na ako nabuhay. I cursed the day I was born. Si Job po yun. You know why? Humantong si Job na nag-iba yung kanyang point of view. Mula sa pagiging righteous, sa kabila ng lahat na nangyari sa kanya, bilang isang araw, after a few days or what, yun na yung sinasabi niya sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Yung kanyang mga magagaling na mga kaibigan. Walang ginawa yung mga kaibigan ni Job, kundi lagyan ng doubt yung isip ni Job. Napaka-faithful po ni Job. Pero minarapat ng Panginoon, dumaan siya sa crossroad in his life, na nawala lahat. It was only Job and God. Kasi maging yung asawa ni Job, walang pananampalataya, kulang sa faith. Di ba sinabi ng magaling na asawa ni Job? No? Sumpay mo na yung Diyos mo. Ano ba klaseng Diyos meron ka, Job? Anong sinabi ni Job sa asawa niya? Ikaw, kung magsalita kang babae ka, parang kang nawawala sa sarili. Parang kang babae sa bintana na nawawala sa sarili. Nirebuke niya asawa niya. So by that time, si Job lang talaga. Tapos yung mga kaibigan niya dumating. I think 3 or 4 friends of Job. Yun ang mga ini-input sa kanya. Yun nga, nagsimula si Job na questionin ng Diyos. To the point, yung Diyos doon nakalahati hanggang ending ng book of Job, ang Diyos nga ang nagsasalita. Pinapagalitan niya si Job. Pinapagalitan niya. Doon ngayon inihad ng Panginoon, yung mga bagay hindi alam ni Job. Wala siyang ginawa kundi ma-enjoy ang lahat ng yon. Pero ang sabi ng Panginoon, nasaan ka nung ginagawa kong lahat ng yan na ini-enjoy mo ngayon? Hindi mo alam. Sigurado, alam mo. Di ba? Ang Panginoon, medyo nagiging parang tao rin lang, di ba? Parang euphemism. I'm sure alam mo. Pero of course, hindi alam ni Job. Hindi niya alam. So yun po, sa example, kasi si Job, pag nag-usapan natin, ang lagi natin example sa kanya, yung part lang na hindi siya nagkasala. Nagkasala po siya after a while because of those people around him. We must surround ourselves with godly people.
Yung mga taong sigurado tayo, magbibigay sa atin ng magagandang advices. Hindi tayo ilalayo sa Diyos. Ilalapit tayo sa Panginoon. Hindi tayo bibigyan ng advices para lalo tayong magpakasama, mapalayo, maging immoral. Kasi hindi po galing sa Diyos ang ganung klase ng mga kaibigan. Nasa Bible po 'yan, 'di ba? Sinabi ni Paul, 'di ba? Do not be deceived. Evil company corrupts good habit. Kaya nga po pinipili. Meron nga kasabihan, 'di ba? Birds of the same feather flock together. Kung pare-parehong itim ang mga feather, huwag tayong sumama. Lumayo tayo doon. Doon tayo sa mga mapuputi ang feather. O yung mga taong alam natin, maka-Diyos. Especially on that crossroad in our lives. Ilan na yung nalagay sa kapahamakan dahil sa panunuyan ng kaibigan? Dahil sa advice ng kaibigang hindi naman maka-Diyos. Okay lang yan, sige lang, dito lang naman sa Saudi yan. Well, alakala lang natin, dito lang sa Saudi yan. Merong Diyos na nakatunghay, may mga anghel ng Diyos na nakatunghay, maging ang mga demonyo, ang mga evil spirits nakatunghay din. What we will do next? Hindi lang sa Saudi yun, mga kapatid. Sa buong universe na po yun, at sa buong kalangitan ang aabutin kung tayo makikinig susunod sa advices ng mga maling tao around us. So yun po ang sinasabi dyan. Magkaroon tayong mga kaibigan katulad ng mga Marias na ito. At nung isa pang hindi Maria ang pangalan. Dahil sila yung tunay na kapag tayo dumating sa crossroad in our lives, sila yung mananatili sa piling natin kahit tayo bagsak na. At parang hindi na nagwo-work out yung ating mga plano at ating mga decisions. They will never leave us. But if they will advise us and they will take care of us. Yun yung mga tunay na kaibigan. So let's cross-check our friends. I-cross-check po natin, sino ba yung mga kaibigan natin ngayon? Sino ba yung mga taong nakapaligid sa atin ngayon? Hindi lang mga tao, syempre. Even many things. Ano ba yung mga bagay na nakapaligid sa atin na naaagaw yung atensyon natin mula sa Diyos? What is that? Of course, again, sa modern day po, sa ngayon, syempre mobile phone yun. Maniniwala po ba kayo kung mas marami yung panahong inilagi natin sa piling ng mobile phone kaysa sa ating mga mahal sa buhay? Mas mahaba po yung panahon na naging kasama natin yung mobile phone kaysa sa mga anak natin. Mas mahaba yung panahon na malapit tayo sa mobile phone kaysa sa ating mga magulang. Ano patunay pag-uwi natin sa Pilipinas? Di ba minsan na lang yung biglang nagkukwento yung pamilya, kwentuhan, after kumain, siesta, kwentuhan. Madalang na lang yung gano'n. Kasi, sino pa ba naman ngayon yung nagsasabay-sabay kumain? Yun po yung nakakalungkot kapag umuwi po sa Pilipinas. Di ba? May kanya-kanya na eh. Oh, tara, kain na. Yung isa, ay, kumain na po ako eh. Nauna na ako. Yung isa, mamaya na po ako kakain or what. Kung magiging sensitive tayo, nasasayang yung mga sandali na iyon. Nung malilit pa po kami, I think even us, ngayon, kasi magkakaedad lang naman tayo, di ba? Magkakaedad lang naman tayo eh. Inabutan natin, kumakain tayo ng sama-sama sa lamesa ng ating mga magulang. Isa po sa napakasayang sandali ng buhay na isang tao, yung eksenang ganun. Tawanan kayo, batuhan ka ng kanin, naubusan ka ng ulam or what, napagalikan ng nanay mo. Pero nandun kayo sa isang lamesa kumakain. Remember those days. Those golden days of our lives, of our youth. Sabay-sabay kumakain. Nagtatawanan, nag-iiyakan, nagtatakbuhan. Di ba, pinapagalitan. Andun lahat sa lamesa. Alam niyo po ba na yung pagkain ng tanghalian, any kind of meal na kung saan nagsasama-samang pamilya, yun yung kasi yung mga time na tayo talaga na nagkakaroon ng time for ourselves na mag-usap. Di ba habang kumakain o after kumain o bago kumain, habang naghihintay, nagkukuntuhan, o kumusta yung pag-aaral mo anak? O ikaw, kumusta yung ganito mo? Ako naman po, ganito ang okay naman po, yung circumstance sa buhay ko. Doon nangyayari kasi siya sa lamesa, sa hapag-kainan. Ang nakakalungkot nga po, nawawala na. Or o hindi na napapractice yung ganong klase ng mga bagay. Nakakalungkot. So, ibalik po yan, especially pag umuwi tayo sa Pilipinas. Palabasin yung mga bata.
Kami po minsan, yung maliliit pa kami noon, ako tuloy, yung maliliit pa yung mga bata, ang ginagawa ko po, alam niyo, pag bakasyon ako, ano ginagawa ko, pag oras ng kain at yung mga bata ayaw pang pumunta sa na mesa, simple lang po, pinapatay ko yung internet. Internet lang patayin mo. Lalabas ng kwarto yon, kakain kayo ng sabay-sabay. So merong use ang internet. Yung nga lang yung use na yon, either for good or for bad. Pilitin natin gawin yung for good usage ng internet. Naalala ko nung maliit pa yung panganay ko, umiiyak siya. Kasi may game kasi siya, hindi siya na makasabay ng lunch. Kasi kailangan tuloy-tuloy yung game. Hindi siya pwedeng umalis. Pinatay ko yung internet. Umiiyak siya kumakain. Sabi ko, anong lesson learned doon? Mas mahalaga ito. Kasi kahit sabi mo, mamatay ka na dyan sa game na yan, bago ka umalis, iwan yan kasi mas mahalaga ang pamilya kaysa sa mga bagay na yan. Huwag tayo magiging addict sa games kasi nababawasan yung ating pakikipag-fellowship, pakikipag-usap sa isa't isa. Lalong-lalo na po sa... Imagine, halimbawa sa Pilipinas, again, di ba? Yung mga bata hindi makausap kasi iba kausap nila. Nagkukulong sa kwarto. So, ang chance na lang talaga kapag lunchtime, mag-gather together. Simpleng-simpleng bagay, di ba? Kumain lang ng sama-sama, pero ang laki po ng magandang epekto nun sa buhay natin at sa buhay din po ng mga bata. So, ibalik po natin yung ganong klase ng magandang tradisyon sa ating mga Pilipino. Ibalik po natin. Maganda po yun. God-given yun. Kasi sa Lord's Supper, di ba, magkakasama sila. At habang kumakain sila, habang nagsasupper, doon na ibinigay ng Panginoon, di ba, yung mga golden truth na yun? Doon sila nakapag-practice nung yung tinapay, breaking bread, yung pag-inom sa saro, andun yun. Normal dinner po yun, mga kamil. Normal supper po yun. Kung mapapansin po niyo yung binabasa natin, lumaktaw na yung si Pablo sa bandang huli. Kasi sa simula, bago ko kumain, biniyak muna ng tinapay ng Panginoon yung tinapay at kumain na sila. Then after na kumain, siyempre, inuman time na. Inuman. So yun nga, nilabas niya yung saro na kung saan merong tubig na diluted ng konting alcohol para mamatay yung bacteria. Saka naman sila uminom. Saka naman sinabi ng Panginoon, this is my blood. Di ba? Na ibinibigay ko sa inyo bilang panghuwas sa inyong mga kasalanan. Isang dinner po yun, isang supper yun, yung kwento na yun. Di ba? So mahalaga po yun. Napakahalaga po na kahit simpleng-simple lang, yun lang kumain ng sabay-sabay. Yung mga bata po, lalaki sila, inaalala nila yun. Ako, di ko makakalimutan yun. Di ko makakalimutan yun kasi masaya yung kumakain ng sama-sama. Kasama yung mga bata. Until isang araw, kasi maghihiwa-hiwalay din eh. Paglaki ng mga bata, una, nag-aaral. Pag nag-lunch ka, hindi mo na sila kasama kasi nasa school. Hindi lang yun, pag nag-asawa yan, aalis na talaga yan. Agahan, breakfast, lunch, dinner, hindi na natin kasama yun. Kasi may sariling pamilya na sila. Di ba ganun lang kasing buhay, napaka-igsi. Kaya ang sinasabi ko po, hanggat maliit yung mga batang yan, nagpapalaki tayo ng mga anak, maranasan natin yun, maranasan nila yung ganung mga gininto ang mga tradisyon ng mga Pilipino. Kasi napakaganda po nun. Paglaki niyan, aalalahanin niya yan. Aalahanin po ng ating maliliit na mga bata. So cross-check po, tignan natin yung ating mga traditions, tignan natin yung mga bagay around us, and most especially, bantayan natin kung sino yung mga taong nakasurround sa atin. Kasi they will either help us or they will either hurt us more sa magitan ng mga maling mga advices, sa mga maling mga pagkakagamit. So yun po ang ating cross-check. Next po, bilang isang Kristiyano na laging nasa crossroad ng buhay, dapat po lagi tayo merong cross-examination. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself to me. So ito, babalik na naman tayo sa cross-examination. Kasi po mahalaga na lagi nagpapa-examine. Naalala niyo yung lagi ko advice, kung meron din lang tayo mga insurance sa ating mga kumpanya, magpa-yearly, magkaroon tayo, every 6 months or yearly, magkaroon tayo ng magkusa na tayo magpa-examine ng ating katawan. What's happening with our body? Ako po ginagawa ko na yun kasi kailangan na rin talaga, kasi 35 above na tayo, di ba? Kailangan, mas lalo ng kailangan lagi nating alam what's going on inside this body. Kasi hindi siya nakikita eh. Di ba kadalasan lagi natin sinasabi, hindi, okay lang ako, wala pa naman ako nararamdaman eh. Kasi hindi ko wala pa kasi nararamdaman, walang nangyayaring masama sa loob.
Alam niyo po ba yung mga nagkakaroon ng bara sa puso, isang araw na mamamatay na lang? Walang nararamdaman yun. Ng mahabang panahon, walang nararamdaman. Pero isang araw lang, biglang sasakit ang ulo, biglang sasakit ang dibdib, sasakit ang kamay, ang braso, Yung pala, meron nang nangyayari sa loob, pero akala niya wala. Magpa-examine po, walang problema doon. Opo, ang laki po, kasi may insurance naman eh. I hope lahat po tayo may insurance. I hope lahat po tayo may insurance dito. Hindi tayo pinagkakaitan ng ating mga employers. But gamitin po natin. Huwag na lang yung time na kung kailang may sakit na, saka pupunta lang doon, magagamit insurance. Kaya sa pagpapacheck up po, magpa-check up tayo. Malayo po mararating nun. Di ba? Ngayon, ganun din ating mga panlabas, syempre, yung ating mga pamumuhay. Kasi all of us, we have the tendency to drift away. Hindi natin nalalaman na bumabalik na pala ako sa dati. Kung di pa nabanggit to isang kapatiran, hindi ko mapapansin ako pala ganun na. Ganun kasi tayo, di ba? We really cannot see ourselves. Kahit anong gawin mo, hindi pwede ikot ang mata natin para makita mo yung sarili mo. Of course, kailangan natin humarap sa salamin. And of course, yung salamin na yun, the scripture itself. Ang salita ng Diyos ay salamin. Na kung saan, pag tinignan natin ang Bible, ang salamin, hindi ibang tao makikita natin doon. Saan ka nakakita naman ng salamin, pagharap mo, iba nakikita mo. Sa movie, siyempre, sa mga horror story, ganun talaga. Pag umarap tayo sa salamin, makikita natin sarili natin. So, let's check ourselves. Examine ourselves. Di ba? I-check up natin. Katulad po ni Pablo. Yan po, paalala ni Pablo yan sa kanyang sarili. Teka muna, bakit ako gumagawa ng ganito? I am already crucified with Christ. So, therefore, hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Hindi na ganun. Yun ang pang-examine ni Paul, ni Apostol Pablo. Dapat tayo ganun din. Teka muna, ilang taon na akong Christian na dapat hindi na ako ganito Bakit kaya bugnutin pa rin ako hanggang ngayon? May problema doon. Dapat po kasi kung bugnutin tayo dati at tayo naging Kristiyano na, dapat nababawasan man lang yun. Red alert po yun mga kapatid kapag yung bumabalik yung dati nating gawi. Red alert po yun. Red alert yun. Ibig sabihin, hindi natin namamalayan, unti-unti pala tayong bumabalik na sa dati. Parang pagda-diet lang yan eh. Nag-diet, nabawasan ng ilang kilo. Wow, ito na lang ako ngayon. Pag napabayaan yan, yung bounce back niyan, mas matindi pa. Ganun po nangyayari sa mga nagda-diet. Pag hindi na-maintain, pumayat, yes. Pag hindi nalagaan yun, pag siya po tumaba ulit, mas mataba pa siya kaysa dati. So, advice ko lang po yun sa mga nagba-balance diet na lang. Wag nang diet lang, balance diet. No? Pag nag-bounce back po kasi yan, mas matindi siya. Ang point ko po, ganito, pag sinimulan natin, tapusin natin. Make it as a lifestyle. Dapat po lifestyle na yan. Okay. Examine natin sarili natin. Teka muna, ba't kaya ganun? Parang andali na naman andali na naman akong mainis. Mabilis na naman ako uminit ang ulo ko. Ba't kaya? Ano nangyayari? Kapag naramdaman po natin yan, then something's wrong with us. We are drifting away na pala mula sa piling ng Panginoon. Of course, hindi tayo malalayo sa Diyos. We are inside God's hands. Ang sabi ng Panginoon, wala nang makakaagaw sa inyo sa aking mga kamay. No one else. Even yourself, hindi ka pwedeng, Lord, tatalon ako, gusto kong tumalon Ano ginagawa isang kamay ng Panginoon? Kada talon po natin, sinasalo rin tayo ng Panginoon. Because no one else can take us away or out from the hands of God, even ourselves. Ang point po ganito, kapag tayo nagdi-drift away, yun po yung nanlalamig tayo muli sa ating Lord, or unti-unti yung ating mga behavior bumabalik sa dati. Ulitin ko po, red alert po yun. I believe tayong lahat naman alam natin, di ba? Pag sumusobra na tayo ulit, pag bugnutin na tayo ulit, mainisin na naman, masungit na naman tayo ulit. Ang dami na naman natin sinasabi pag tayo nagda-drive. Bumabalik tayo sa panonood ng ganung klase ng mga pelikula na naman, or what. Red alert po yun. No? Red alert yun. Again, ito yung sinasabi ni Pablo. Teka muna, Christian na ako Dapat hindi ko na ginagawa ito. Saka, ito yung isa sa mga tinanggal na sa akin ng Lord dati. Bakit ginagawa ko na naman? Mahalaga po yung ganung klase ng sensitiveness. Maging sensitive po tayo sa mga bagay na yan kasi yun ang makakatulong sa atin. Kasi besides God, sino pa ba naman ang talagang unang tutulong sa sarili natin? Hindi ba ourselves? Tayo rin naman ang makakatulong sa sarili natin Nagkaroon na rin tayo ng sense na malaman kung tayo nagdi-drip away. Then, binigyan din tayo ng Panginoon ng kakanyahan na gawin yung tamang paraan.
Sumagwan ka ulit. Sumagwan ulit tayo papunta sa Pampang. Kung nagdi-drift away, sige, sagwan uli pabalik. Pag nagdi-drift away, sagwan uli pabalik. Yun po yung sinasabi ni Pablo dito. Bantayan po natin ang ating mga sarili. Ang isa sa mga pang-cross-examine or pang-check up sa ating spirituality, kung yung mga tao rin sa paligid natin, di ba, especially, di ba, masasabi nila, halimbawa, example lang po ito nandito ka pala sa Riyadh, kasi 6 na buwan kitang hindi nakita sa church. Ayun, malayong sagwan na yun, palayo. Mahalaga yung mga tao sa paligid natin kasi doon tayo nagigising sa katotohanan. Oo nga pala, no? Sorry, brother. Actually, nandito lang ako eh. Yan po, mahalaga. Doon ngayon, mahalaga yung mga tao, yung mga co-Christians natin, tagapagpaalala kasi yan. Tagapag-alala sila. Di ba? Hindi man sarili natin, at least may mga tao around us magsasabi, oops, napapabayaan mo na naman ang katawan mo. O, alam mo na, hindi ka na, 35 above ka na ha, dapat mas maingat sa pagkain. Yun ang kahalagahan nun. Opo, napakahalaga po nun. At pag narinig natin yun, nalaman natin, let's do our part. Anyways, para naman po sa ikabubuti natin yun. Diba? So, hindi lang yun, diba? Ang hirap mabuhay ng nahihiya sa Diyos lagi. Dumating na po pa tayo sa point in time na magpe-pray tayo, hindi tayo makapag-pray kasi nahihiya tayo sa Lord. Kasi pwede tayo magkunwari na parang hindi tayo malayo sa Kanya sa true prayer. Pero alam ng Lord kasi, ang layo-layo mo na sa akin. No, yung prayer mo, the same as before, nung malapit ka sa akin, ngayon yung prayer mo, parang napakahina na lang yung tinig na narinig ko mula sa iyo. Ang hirap pong mag-pray. Kung tayo po sensible sa mga bagay nito, ang hirap talaga mag-pray kung tayo po malayo na sa Diyos. At yun po, dangerous yun. Pag tayo nagpa-drift away sa feeling natin, Panginoon, is so hard na bumalik sa Pampang. Kasi mas malayong sagwan kasi yun, pabalik eh. So mga reminders po yan, yung conviction ng Holy Spirit, yung scripture itself, saka yung sinasabi po ng mga kapatiran, ng mga kapwa nating Kristiyano, pakinggan po natin yun. Nang sa ganun, oo nga, pasensya na, oo nga, nalimutan ko pala. Ang tagal ko ng Kristiyano, dapat hindi na ako ganito ngayon. Sa tulong ng Panginoon, sige. Di ba? Hindi ako magbabalik sa sarili ko, pero makikiko-operate ako sa Panginoon sa pagbabalik niya sa akin, sa kanyang tabi, sa kanyang feeling. So each and every day po magkaroon tayo ng cross-examination. Each and every time. Halimbawa sa trabaho, 'di ba? Kaya tayo narito para magtrabaho, 'di ba? Ngayon dumarating time, hindi natin namamalayan, ang dami na nating reklamo sa trabaho. Yung sahod natin na noon, talagang pinirmahan mo na kaagad kasi itong sahod, laki ng sahod. Pagdating mo dito, yung pa rin naman ang sahod mo. Kaso na-compare mo sa iba, hindi ka na naman masaya sa sahod mo ngayon. 'Di ba? Nagdudusa ka na sa comparisonitis. Yung contentment nawala. Mga red alert po yan, mga kapatid, kasi nawala yung ating contentment. Na para bang kada pinapasahod tayo ng Panginoon sa end of the month, hindi na natin na-appreciate. Kasi hindi ba ang ultimate boss naman natin ang Lord eh. Siya nagbigay sa atin ng chance makarating dito, di ba? Siya yung nagbigay sa atin ng kakanyahan para mag-work. Ako po, personal ko po ito, ang belief ko po, kung magkano man sinasahod natin, nanggaling sa Diyos yan. Di ba, nabanggit din natin nung araw pa, hindi naman sa laki ng sahod din yun, sa laki lang ng gastos natin kasi nagkakatalo. How we handle any kind of amount na meron tayo. Di po ba? Halimbawa, ito pa magandang patotoo, yung mga kapatiran po sa Pilipinas, doon sa GCC Pasig. Alam niyo po ba na marami po sa mga kapatiran doon, paminsan-minsan lang nakakatrabaho. Yung iba, pag may nagpalinis ng bahay, maglilinis sila sa bahay. Hindi katulad ng natin dito na sumasahod ng ganyan-ganyan na lang. Sila po doon hindi. Hindi lagi may trabaho. At the same time, napakahirap ng trabaho at tatanggap na lamang sila ng ganung klase ng halaga doon po sa Pilipinas. Pero you know what? Kinukwento ni Mrs., hindi nasasalat ang kaban doon. No? Even me, I'm wondering, paano pala nagagawang magbigay sa kabila ng pagiging hikahos nila sa buhay? Meron po mga kapatiran doon, may sakit. Ibang klase ng mga sakit. Pero ang point ko po, they can still offer something back to the Lord. Yung bang kung hindi ka Kristiyano, kung hindi tayo mananampalataya, mas kailangan mo yan, ba't ibibigay mo pa sa, diyan sa mga kaban-kaban na yan?
Pero those people, those brothers and sisters po dun sa Pasig, they do that each and every time. Ulitin ko po, ang trabaho nila hindi regular. Pero nakakapag-tights po sila dun. Nakakapagbigay sila. Kung hindi man tights, nakakapagbigay sila sa ating Lord. So this is my challenge sa atin naman dito. Kaya tayo narito kasi lahat tayo may trabaho eh. Tayo ba nakakapagbigay sa Panginoon? Kasi hindi ba, anyway, mamaya po, meron tayong offering na naman at lagi naman sinasabi yan. Totoo po yung sinasabi nila na kapag tayo tikom ang palad natin sa Panginoon, paano ka makakasalo ng mas maraming pagpapala mula sa langit? Ano man ang challenge ko sa inyo mga kapatid? Yun yung sinabi kasi ng Panginoon eh. Hindi po usapang tithes to ha. Kundi may kinalaman to. Ang kinakatawan ng sasabihin ko po ngayon sa maraming espayto ng buhay. Pero pag-usapan natin, yun na lamang ating pag-offer back sa Panginoon. Kung paano yung mga kapatid sa Pilipinas, minsan na nakapagtrabaho, and yet kaya pala magbigay. May mga sakit pa yung iba dun. No? Yung iba dun wala pang bahay, nakikitira lang. And yet they have this heart to give back to the Lord. How much more tayo dito ngayon? May trabaho tayong lahat. And by the way, for your information, lahat po na ibinibigay nila sa kabandoon, yun din naman kasing kinakain nila. Pag lunch, siyempre may lunch din po doon po sa GCC Pasig. No? Regalo. Naibabalik din naman po kasi yun sa bawat isa. Di ba? Naibabalik po. And they know that. And they're not giving because of that. Because yung giving nila, regardless of anything na mangyayari after kung magbigay, they don't care at all. They just want to bring back to God what is God's. So yun po ang challenge ko sa atin dito ngayon. Do we really have this heart of giving back to our Lord? Kasi po, dediretsuhin ko kayo, malaki po ang kinalaman yan sa magiging kalagayan natin sa buhay. Malaki po ang magiging epekto niyan sa ating mga buhay. Okay, ano lang po ito, reminder and encouragement. Hindi po nasasayang ang mga binibigay natin. Pero ang payo ko rin po ganito, kung ayaw talaga natin magbigay, huwag na kayo magbigay mga kapatid. Kasi magiging laman lang ng buslo yun, pero hindi makakaabot sa panan ng Panginoon. Ang gusto kasi ng Panginoon, di ba? Yung pagbibigay na may kagalakan. Yung pagbibigay na hindi mo naramdaman na wala na akong kakainin na naman, or sayang naman, or what. Kasi po, pag yun na nararamdaman natin, huwag na natin ilagay sa buslo. Huwag na. Kasi po, hindi magugustuhan ng Panginoon yan. Ang gusto ng Lord, yung pagbibigay na taos puso, may kagalakan, hindi napipilitan. So, do that, at makikita ninyo kung paano yung cause and effect nung sinasabi po sa Biblia. God will bless us even more. Lagi na po tayo may blessing sa Panginoon. The mere fact na meron po tayong trabaho, blessing po rin from the Lord. Blessing po yan. Pero imagine, if we will bring back what is God's, we will be blessed further. We will be blessed further. So sa maraming aspeto ng buhay natin bilang Kristiyano, lagi tayong magkaroon ng cross-examination. Kinakailangan po nakapasok siya sa pagiging Kristiyano natin sa word mismo ng ating Panginoon. Next, of course, crossover. Colossians 2:13 and 14. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled. Ito mga ganda ng mga terms na ginamit ni Pablo. Kinancel ng Panginoon. He canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. Kinancel na lahat ng Panginoon yan. He has taken it away, nailing it to the cross. So kung yung ating mga kasalanan pa isusulat natin sa papel, naging certificate siya. Ito na yung certificate of being sinful. Kung merong certificate na pagiging sinful, yun daw yung kinancel na ng Panginoon yun, tapos ipinako na niya sa krus. Yun daw nangyari. Ibig sabihin, kinancel na ng Panginoon lahat ng utang natin. Hindi pera, of course, it's more than money. Yung utang natin sa Kanya saan? Kung merong utang tayo sa pagsamba sa Kanya, that's sin. That is sin. Kasi nasa 10 utos, kailangan natin mag-worship. Once a week man lang, once a week. Di ba? Yung kakulangan nating oras sa Kanya, yung time, talent, and treasure, kung lahat yun nagkukulang tayo sa Kanya. And more especially, nung hindi pa tayo mga believers, nung tayo mga unbelievers pa,
Imagine kung gaano kalaki yung utang na kinansel ng Panginoon nang siya'y mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi natin kayang bayaran yun. Never ever. Kasi hindi kasi by works ang kaligtasan eh. Hindi by works, kundi mercy and grace ng Diyos ang kaligtasan. Hindi natin pinagpaghuran, pinagtrabahuhan ng kaligtasan. It was given by God as a gift to us through the Lord Jesus Christ. Ang ginawa ng Panginoon, napakasimple. Lahat ng ginawa mo sa akin, anak, cancel lahat yan. Lahat ng kasalanan ginawa mo against me, cancel lahat yan. Ngayon, ano yung point natin dito sa crossover? Kasi po yung lingering guilt sa atin, lagi siyang ginagamit ng kalaban against us. Yung guilt feeling. Ang hirap po mamuhay na mayroong guilt feeling, mga kapatid. I think, alam niyo yung sinasabi ko, ang hirap mabuhay na mayroong guilty feeling. Ang hirap bang mag-move on? Ang hirap lumakad ulit? Bigyan ko ng example, halimbawa, ito nga. Siyempre, mga unbelievers pa tayo, di ba? Ngayon, hindi naging maganda yung pagpapalaki natin sa mga anak natin. Ngayon, yung anak tuloy natin, nakita natin, na-experience natin, habang lumalaki siya, pasaway. Pasaway, itong batang to. Saan ba niya kinuha yung ganitong klase ng pananalita? Itong batang to, bakit ba siya sumasama sa mga ganitong klase ng mga tao? Itong batang to, bakit kaya ganyan ugali itong batang to? Then we will remember kung sino tayo sa kanila bago sila lumaki. Doon ngayon, biglang papasok. Sana pala, naglaan na ako ng maraming time sa anak ko. Sana pala, sinasama ko sa church yung anak ko. Sana pala, yung decision making ko, hindi ako nagdesisyon ng mali para yung anak ko, hindi ako gayahin. Ang dami-dami kasi natin nagawang mga pagkakamali. Ayun ang hirap nun, kapag tayo hanggang sa ngayon, dala natin yung guilt feeling na yun, ang hirap mag-move on, mag-pass on, mag-cross over sa another yugto ng buhay. Hindi po ba marami sa atin, bago tumanggap sa Panginoon, ang lagi nating katuwiran? Saka na lang siguro ako tatanggap sa Panginoon kapag worthy na ako, pag hindi na ako nagkakasala or what. Saka na ako dadalo kapag hindi na ako nakakagawa ng kasalanan. Kasi hindi ba, kailan natin magagawa yun? Kailan darating yung time na tayo wala ng kasalanan, hindi matatapos yun habang tayo nasa flesh. We will commit sin. Kaya pag sinabi natin tatanggap ako sa Panginoon kapag hindi na ako nagkakasala, hindi na magagawa yung pagtanggap kasi pag nangyari yung time na tayo wala ng pagkakasala, hindi na nakagawa ng kasalanan, isa lang ibig sabihin nun, we're already dead. At ang mga patay po, hindi na kayang magsisi. Yun po sinabi sa Biblia. Wala pong crossover between the land of the dead, crossover sa land of the living. Wala pong sinasabi sa Biblia ang ganun. Pwedeng pumunta, makipag-usap, magparamdam yung mga patay sa mga buhay. Nasa Biblia po yan, hindi po totoo yung mga maling tradisyon na ating kinalakihan. Kapag namatay na yung ating mga loved ones at isang araw nakikipag-usap sa atin, hindi po siya yun. Those are demons. Kaso Kuya Eric, kamukha talaga niya, nakita yung kaluluwa ng aking namatay na lolo sa tuhod. No? Kaya rin po ng kaaway ng magmukha. Kasi mga shifters sila, di ba? They can shift. Kaya lang magbago na anyo, magmukhang lola natin or lolo para tayo maniwalang siya pala yung kausap natin. Wala pong sinasabi sa Biblia ang ganun. That is, abomination to the Lord. Walang pwedeng makipag-usap sa patay kasi ang patay hindi na kaya makipag-usap. Kapag tayo nakikipag-usap pa rin hanggang ngayon sa mga namatay na, happy birthday pa tayo sa mga patay na, happy birthday, lola sa tuhod. We are talking to the air. Hindi na nila maririnig yun. Wala na sila sa dimension na ito. Nasa ibang dimension na kasi sila. Kung meron pa tayong naririnig na parang boses ng lola natin sa tuhod, meron tayong nararamdaman, nakikitang parang kawangis ng ating mga lola at lolo, hindi po sila yun. Hindi sila yun. Those are evil spirits. Yan pong picture na yan, di ba? Yan yung time na hinahampas-hampas sila ng tubig by that time, pero pinatahimik ng Panginoon ang bagyo ng buhay. At meron pagkakataon din naman po, kinakailangan lang tumawid sa dagat kasi meron pala silang pupuntang isang tao, inaalihan ng masamang espiritu. Legions of demon or evil spirit ang nakatira sa taong yun. Kaya na tinanong sila ng Panginoon, ano pangalan mo? I am Legion because we are many. Sa isang tao, thousands and thousands of evil spirit ang nakatira. Ano ginawa ng Panginoon? Siyempre, to make the story short, di ba pinalayas niya yung mga demonyo sa isang salita? Oy, mga diablo, mga demonyo, lumayas kayo dyan. At yung tao nga po nagbago. Jesus has to cross over the sea just to meet one person na inaalihan ng demonyo upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan over demons.
over demons, na siya ang Panginoon, even of these things, mga evil spirits na ito. Yun sa ating ganun din. Kinakailangan natin tumawid sa kabilang pampang, kasama ang Panginoon. Kung meron pa rin tayong guilt feelings ngayon, ilapit natin sa Panginoon, Lord, ang dami kong nagawa kasi maling mga desisyon sa buhay ko. Hanggang ngayon ko pinagsisisihan ko pa rin, Lord. To the point, hindi na pa ako makapag-function well sa aking buhay. Then ask the help of the Lord. Kasi po, kapag ganun po ang ating buhay, hindi talaga tayo makakapag-move on sa buhay. Yung laging merong guilt feeling, laging parang may bolang bakal tayo sa paa na hinihila, namin nakasulat, guilt. Mahirap pong mabuhay, lumakad sa buhay, sa kinabukasan, daladala yung mga bagay na yan. So, meron pong dalawa tayong dapat gawin upang makapag-move on na tayo sa buhay from these guilts. Number one, anumang guilty feeling meron tayo ngayon, ihingi na natin ng tawad sa Panginoon. At sigurado po tayo, according sa Biblia, walang klase ng kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Lahat po ng klase ng kasalanan, kaya niyang patawarin. Kung tayo talagang magsisisi ng taos-puso sa lahat ng mga nagawa natin ito. Number two, pag humingi na tayo ng tawad doon at nawala na yung guilt feeling, huwag na tayong gumawa ng another guilt feelings in the future. Kasi again, marami na namang mga bolang bakal tayong ilalagay sa ating mga paa at hindi na naman tayo makakapag-move on ng maayos sa ating buhay. So pagsisihan, then iwasan na siya. No? Sa tulong na rin ng ating Lord. Kasi ourselves, of course, we are prone to wander away. We are prone to commit sin against our God. Kaya nga po, kinakailangan din yung sinabi natin kanina. Cross-examinations, mag-cross-check tayo, and so on and so forth. Then, let's cross over. Mag-move on tayo sa buhay na ito, kasama ang ating Lord. And lastly po, bilang panghuli, yung crosswords. Ang isa po, isa sa napakaganda na last word ng ating Panginoon sa cross ay yung pong John 19, verse 30. Ang sabi ng Lord, bago siya nalagutan ng hininga, it is finished. Ano man yung ipinagagawa ng Ama sa kanyang anak na si Jesus Christ by that time, natapos niya ng lahat. Kasi ang ending na lahat, namamatay na siya in the flesh. Ang Panginoon Jesus po, di ba, siya ay 100% God at the same time 100% man. Yung kanyang flesh, talagang namatay po yun. Hindi po yun moro-moro katulad ng sinasabi ng iba. Kasi po meron pong ibang mga doktrinang itinuturo ang ibang mga churches, hindi raw totoong namatay ang Panginoon kasi hindi raw pwedeng mamatay ang Diyos. Ang sagot ko na lang doon, okay, read the Bible and the Bible will show you he really died in the flesh. Pero syempre, yung Espiritu ng Panginoon, he will never die. Espiritu yun eh. Yung kanyang pagiging Diyos, hindi mamamatay. Talagang hindi namamatay ang Diyos. Di ba po, pag yung Biyernes Santo, yun sinasabi ng maraming tao, magtika tayo kasi patay ang Diyos ngayon. Hindi po namamatay ang Diyos. Kapag ang Diyos po namatay, hindi siya Diyos, kaya siya namatay. Ang Lord po, nang siya mamatay, He died in the flesh. Kasi sinabi po sa Old Testament, without the shedding of the blood, there will be no remission or kapatawaran ng anumang klase ng kasalanan. So, Jesus Christ literally died nung siya ipako sa krus. Kaya sabi ng mga, it is finished. Lahat ng pinapagawa ng Ama, nagawa ko ng lahat. And we know naman, dun sa 3 days na kanyang pagiging patay, ang kanyang spirit is somewhere else. At sa aklat ng Jude din naman po yan, sabi po doon, nasaan ang Panginoon dun sa 3 days na siya patay in the flesh, nasaan siya by that time? Nandun siya sa abyss. Dinedeclare niya ang kanyang victory dun sa mga evil, sa mga demons na nakakulong sa abyss. Dineclare niya dun sa mga iyon. Marami rin pong ginawa ang Panginoon in the spirit nung siya'y patay in the flesh for 3 days. At yung nga po na ma-declare ng Panginoon yung kanyang victory sa mga demons na ito, sa mga powerful demons na ito, after that, siya ay muling nabuhay. That is the resurrection. Yun yung bago ngayon. Isa niyang bago, kaya pagbangon ng Panginoon, glorified body na siya, hindi siya makilala ng kanyang mga apostol, di ba? Unless sabihin niyang siya, si Jesus Christ, unless magbiyakin niya yung tinapay, hindi siya makikilala ng mga apostol kasi glorified body na siya. Pero bago po yan, again, yung kwento na yan, which is pag-uusapan po natin later, sa series po ng mga pag-aaral na ito, mga messages na ito, sabi ng Panginoon, it's finished. Jesus' last words meant that His suffering was over. And the whole work of His Father had given Him to do, which was to preach the gospel,
work the miracles, and obtain eternal salvation for His people was done, accomplished, fulfilled. The debt of sin was paid. We have now mansions waiting in heaven and will be with God forever. Yun ang naging bunga po ng kaligtasan, ng pagkamatay ng ating Panginoon. Sa lahat ng tunay, genuine na tatanggap kay Lord Jesus Christ bilang Savior at Panginoon, there is now a mansion waiting for us in heaven sa piling ng Amang makapangyarihan. So sabi ng Lord, it is finished. So kung ang point po, kung paano ang ating Lord, ginawa niya ang lahat ng pinag-uutos ng kanyang Ama, sa atin po kasi ganun din. Bago po ang Panginoon pumanik sa langit, sa harapan ng 500 witnesses nang siya'y mag-ascend sa langit, ang sabi ng Panginoon, evangelize. Share the good news. Share the gospel. And lo, I will be with you always. Meron din po kasi siyang iniwan sa atin na dapat natin gawin. And that is by sharing everything about Him, which is the good news. I-share natin sa iba. So ngayon po, hindi pa tayo finished. Until we live in this planet, as a Christian, hindi mapifinish ang ating gawain. Kaya po, walang retired Christian. Wala. Wala pong Kristiyanong retire. Habang tayo buhay, gagawin natin ang mga ministries natin. Doon na naman sa mga iba naman ang tanong, how can I finish kung hindi pa naman ako nag-i-start? Yun ngayon ang challenge. Huwag muna nating hintayin yung I am finished kung in the first place, hindi pa naman tayo nakakapag-start talaga sa ministry na iniwan sa atin ng Panginoon. So, panghuling pamanhikan ko po, which is paulit-ulit pero napakahalaga, kung hindi pa natin kayang mag-share ng gospel sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, o sino man sa ating buhay, simulan natin, you know what, kung may anak tayo, simulan natin sa mga bata. Isa yun sa wisdom na tinuro ni Joy, sabi niya, kasi yung mga bata, kasi susunod lang yan eh. Nung malilit pa yung mga anak po namin, ganun ginawa, oy, umupo kayo dito. Kasi ang lilikot kasi yung utak kung saan tumatakbo ang utak. Pero bilang magulang, ginamit niya yung authority niya bilang mami, pumunta kayo dito at umupo kayo dyan, makinig kayo. Senior niya yung gospel sa mga bata. Senior niya, malilit pa yung mga yan, senior niya, at ngayon nagagamit na sila sa gawain. Yung panganay ko po, nung wala si Joy ng 6 months sa Pilipinas, siya ang nagdi-deliver ng message doon. Ang message na doon ang aming panganay. Suporta po yung iba. Yung 3 pang aming mga anak ko. I mean, look at that. Since lumaki yung mga bata sa Word of God, paglaki nila, nagsishare sila ng Word of God. So, simulan po natin sa mga bata. Kung hindi pa natin kaya sa mga magulang natin, kasi siyempre, ibang level na to. Pag parents, ibang level yan eh. Ibang level din yung mga kaibigan, di ba? Lalo nang ibang level yung mga kapitbahay, lalo na yung tindahan, kasi ang dami nating utang dun eh. Ibang level na yun, pag sinira ng gospel. Simulan. Kasi ibabalik nun, sisiran mo ako ng gospel, i-share mo naman sa akin yung bayad sa utang mo. Kaya ibang level talaga yun. Mataas na level yan pag share sa ibang tao. Especially sa mga pinagkakautangan natin. Ibang level talaga yan. Sa mga bata po, simulan natin sa kanila. Kung nahihiya tayo sa mga parents natin, yung mga bata, kasi anak mo yan, we have authority over our children. Oy, mami mo ako, makinig ka sa sinasabi ko. Yes, we have authority over them. Hindi dapat nagkakaroon authority ang mga bata over us. Ay, hindi, ayoko, mami. Hindi. Ako nanay mo, ako magulang mo, umupo ka dyan, listen to this. Kasi sinumala naman sa ganun eh, may konting struggle pa. Later on, masasanay na rin yan. Masasanay. So kung gagamitin natin ang authority natin, doon natin gamitin ngayon sa mga malilit na mga bata. Yung mga bata na yung mga malilit ngayon, pag meron time na kaya nilang umintindi na ng mga sinasabi sa kanila, then simulan ng turuan yung mga maliit na bata na yan. Diba? At I'm telling you, paglaki po niyan, hindi yan hirap mag-share ng gospel. Hindi rin yan hirap na mag-share sa kanilang mga kaibigan. Kasi pa yung ibang mga anak ko, katulad ni Kate, ganun din ginagawa niya. Nagsishare siya ng mga gospel sa mga kaibigan niya. I mean, yun yung sinabi ng Panginoon. He fulfilled yung inuutos ng Ama. Ganun din sa atin, let's fulfill the ministry na iniwan sa atin ng Panginoon. I'm telling you, it's not really that hard kung sisimulan natin ng maaga. It's really not that difficult kung sisimulan natin ng maaga and we will use the authority na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So anumang klase ng crossroad meron tayo sa buhay, always remember, merong Diyos na laging tutulong sa atin. At gagamit ang Panginoon ng mga tao around us. At gigisingin tayo ng Panginoon sa mga bagay na nakakasama sa atin o hindi.
At hindi lamang yun, sasamahan tayo ng Panginoon along the way. Along the way, He will never leave us. He will never forsake us. So itong mga panahon na ito na supposedly maraming tao ngayon nagpapakabanal, di ba? Lalo na tayo mga Christians. Dapat mas lalo rin tayo magpakita ng goodness, ng holiness sa tulong ng ating Panginoon.